Hi, Ma'am Lord. Sino gustong ma-promote, no? Type nyo dyan, me. Yan, si Twins, gustong ma-promote. Sino pa gustong ma-promote dyan, no? Ano kayo, participate kayo, no? Si Boyles, yan. Si Huawei, no? Ang dami. Si Alfred, nandyan si Alfred. Patinin mo lahat yung mga ano mo, Alfred. No? After na lang siguro ng RLT, no? Punta ako diyan sa Bacolod after RLT kasi talagang busy-busy pa masyado. Si Wena, no? Si Minda, Lucille, gustong ma-promote, no? Gusto nilang ma-promote. Lahat tayo gusto ma-promote. Yes or yes? Of course, gusto natin ma-promote. Pero ang question diyan, yang ginagawa nyo ba ngayon, mapopromote ba kayo? Yan lang ang question, no? Marami tayong ano, at siguro na-topic ko na yung promotion, pero ibang ano naman itong ano natin, marami tayong makukuha dito sa ano natin kasi alam mo naman, no? Nag-ano tayo, nag-MBA tayo dito. Nag-masteral tayo dito sa ginagawa natin sa may mga ibang language na ano natin, mga pag-usapan natin dito. Pero yun lang naman ang meaning. Pero ang pinakamaganda, no, mai-inspire talaga tayo. So, kung tingnan natin sa Tenacity in Network Marketing, tingnan natin yung promotion sa network marketing. Yung promotion talaga, ano yan yung pinaka-factor talaga sa excitement. Naniniwala kayo doon? Of course, pag mayroong promotion, nai-excite. Pero in return, pag merong hi, IMD, no, IMD, nasa bukid nun. Pero yung promotion na yon, sometimes yun yung makaruin ng life natin. No? Bakit? Because hindi ka pa ready. Or else, pilit na promotion yon. Or else, merong bahid politika. Ano ba? Merong bahid na tawag nito, parang gusto mo lang ma-promote kasi sisikat ka, 'di ba? Gusto mong ma-promote kasi fame, ano pa, 'di ba? Pride, 'di ba? Ego kasi naunahan ka na ng iba. Parang ganun lang. But in reality, you are not ready. 'Di ba? Hindi ka ready. So, i-unlock natin yung path to promotion na talagang swabe yung promotion na yon, 'di ba? Bakit talagang ito yung topic ko? Because for me, no, for me, 21 years na ako dito, wala pang naka-break sa record ng promotion na ginagawa ko sa lifestyles. Hindi naman ako nagbubuhat ng upuan, but hindi ako naka-break ng record, hindi pa na-break yung record na yan. Bakit? Kasi iba yung ginagawa ko. At saka hindi pa namin alam yung mga kaguluhan ng mga mga gustong-gusto ng promotion tapos hindi pa ready, hindi pa prepare, no? But today, no, i-unlock natin yung path to promotion. Are you ready? No? Say ready if you're ready. Type ready if you are ready kasi talagang excited din ako sa topic na to. Actually, hindi hindi yan, ready si Daisy. Alam nyo, hindi naman ako yung speaker, kaso lang walang speaker talaga kasi hindi pa kami nakagawa ng ano ng new sets kasi natapos na siya last Monday. New sets of ano dahil sa busy natin. So, ano ito, balik na naman ako magsalita sa inyo, no? Nung nasa Dubai ako, nagsalita ako 1 week ago, nasa Dubai ako. Pero siguro hindi naman kayo magsawa, no? Magsasawa ba kayo pag ako yung magsalita palagi? Siguro hindi naman kayo magsawa at magugustuhan nyo naman ang ano, ang pag-usapan natin ngayon kasi para ito sa future natin, para ito sa future natin. So, next slide. Sabi dito, ito yung pag-usapan talaga natin. Ano itong no? May mga check-in question pa tayo. Question, no? Check-in question. So mag-check-in muna natin. Number one, what is your status quo, no, in the business? Ano yung status quo nyo ngayon? Ano yung status quo nyo sa business? No, nasaan na kayo? No, ano yung nangyayari? Bakit matagal ka na ganyan ka pa?
Bakit ano? Diba, Desembre, bakit hindi pa napopromote, no? Marami pang ano dyan, no? Ano yung mga status ko natin? Makinig kayo para makasmile-smile naman kayo dyan. Ang hindi marunong mag-smile, no, mag-lockjaw yan pag hindi marunong mag-smile. Ano pa, mga check-in question natin. Next, no? Sabi dito sa check-in question natin, are you willing to get promoted? Ayan ang question. Beside dyan sa ano nyo, sa status ko nyo ngayon, yung ano kayo ngayon, yung ano nyo, yung estado nyo, DD man kayo, ED man kayo, ED6QLPL, NMD, no? May mga meaning nga kami dyan. Yung mga DD, dead distributor, yung mga matagal na DD, yung mga RD na matagal na, retired distributor. Yung mga matagal na ED, expired distributor, no? Ganyan, mga ganyan. Yung mga matagal na NMD, no more distributor. So, yan yung ano natin, tingnan natin kung masaya pa ba kayo diyan sa ano nyo, sa status nyo ngayon. Yung iba nawala na ng pera, yung iba ano na, no? Pero ang question ko ngayon, willing pa ba kayo na ma-promote? 'Di ba? Are you willing? Yes, of course. Willing pa talaga kayo. Next. Ano pang ano natin? Check-in question natin. Are you willing to face challenges to get your promotions? Sinong matapang dyan? Sabi ni Jay, opo. 'Di ba? Sinong matapang? Willing ba kayo to face challenges para makuha yung promotion nyo? Ano yung mga challenges? Mamaya pag-usapan natin. O parang wala na yatang willing dito na to face challenges. Sino ba yung willing to face challenges? Yung lalabas talaga diyan sa kukun. Si Ma'am Ibet tumawa na lang. Sabi ni Minda, ako. Yan, si Minda talaga, walang kinatakutan yan. Si LB, ako. Si Daisy. Violeta Denake. No? Yes, willing. Kunti lang ang willing. Dugay na, may challenge sa... 'Di ba? Cesar, me. O yan. So, pag willing tayo dyan sa ano natin, challenges, no? Willing tayo. Ngayon, pag-usapan natin tong promotion. Okay. So, are you ready? Okay, ready na tayo. Okay. No? Fasten your seatbelt. Kasi lilipad na tayo para tayo ma-promote. And 'di ba? 11 months Global Marketing Director. Wow, 11 months Global Marketing Director. No? Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko ito, kaya ko ito. Sabihin mo, tap mo yung self mo, kaya ko ito, kaya ko ito, kaya ko ito. Okay. So yan yung mga check-in question natin, no? Kung ano ka man dyan sa ginagawa mo ngayon, pero willing ka pa rin, tuloy pa rin yung laban. So, the word na pag-usapan natin ngayon na mostly talaga nalilimutan na natin ito in doing network marketing business is the word tenacity. Di ba? The word tenacity. So ano itong tenacity? Tingnan muna natin ano yung meaning ng tenacity. Tenacity is the quality or fact of being very determined and persistent. Tingnan mo yan ha. Because ginagamit talaga ito ng ano, even Eric Worre used the word tenacity because bagay talaga ito sa network marketing business, di ba? No, determined, no? Ask yourself, determined ka ba? And persistent, no? It involves the ability to hold firm to a course of action, purpose, or belief without wavering, even in the face of challenges, obstacles, or setbacks. No, ganyan ba kayo? No? Grabe no, the ability to hold. Hindi talaga bibigay, hindi mag-quit. Di ba? Hindi lilipat sa gold. Talagang dito talaga, di ba? Without wavering. Talagang focus, di ba? Even kahit na maraming challenges, maraming obstacles pa yan sa daan, no? Or mga makikita nila ng mga challenges, circumstances,
pero tuloy-tuloy pa rin. That is tenacity. And this attribute, no, is often associated with a strong will. Kailangan hindi ditong pahina-hina ha. Hindi ditong mga nana, hindi dito yung mga reklamador, hindi pwede dito yung dibdiber if you want to be promoted. Strong will, 'di ba? Strong will, resilience, 'di ba? Hindi pwedeng pabebe, 'di ba? Resilience, ibig sabihin the ability to bounce back. Pag may challenge, marunong ka mag-bounce back, 'di ba? Wala kang product, kagawa ka ng paraan. Nawala yung downline mo, kagawa ka ulit. Nag-quit yung mga downline mo, gumawa ka ulit, 'di ba? And 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 unyielding determination to achieve one's goal. And that is tenacity. Because tenacity, nalilimutan yan ng mga distributor. No, kahapon nga, nag-hope kami kahapon. Yung mga distributor, sometimes hindi na nila naalala itong tenacity. Hindi na masyadong excited yung mga distributor. Natutulala pa rin sila. Hindi ko alam bakit sila natutulala. Na-excite ba sila doon sa speaker? Or nag-isip sila doon sa sinasabi ng speaker. Yun yung tenacity talaga, no? So, itong tenacity na word in network marketing, no? Itong dynamic world ng network marketing, ito yung cornerstone, 'di ba? Ano yung cornerstone sa Bisaya? Pamag-ang bato, 'di ba? The cornerstone for success in network marketing. Pag hindi ka excited, hindi tenacity, yung yung action mo dito, story ka talaga sa network marketing. Because this is the cornerstone of success. The nature of this industry, itong business natin, no, is reliance on building relationship. That is tenacity. 'Di ba? Yung makipagkaibigan ka ng mga and consistent effort. Hindi pwedeng magtrabaho ka ngayon, bukas hindi na. Trabaho ka ngayon, bukas hindi na. Consistent effort, day in and day out, day in and day out, 'di ba? Makes tenacity not just an asset but a necessity. Sometimes parang ma-excite ka lang sandali. 'Di ba? Nung na-promote ka, doon na-excite yung grupo. Alam niyo bakit na-promote? Ito kasi ito yung challenge. Bakit nila talagang linaban yung promotion na yon? It's either merong incentive. Kinuha lang nila yon because of the incentive. Tingnan mo, pag yun ang mindset ng distributor, maganda naman yun. There's nothing wrong, pero yung tawag nito, yung intention mo, hindi talaga doon akma sa ginagawa mo as a network marketers. 'Di ba? Doon ka lang sa incentive na inspire. That's why nakuha mo yung incentive pero bumaba yung volume next month at nangihinaan din yung mga tao, 'di ba? So, yun yung no? Not just an asset but necessity, no? So, ano ba yung mga challenges, no? Mga challenges. Ang mga challenges dito, natin, yung mga distributor na parang fluctuate yung pagtatrabaho nila sa business, fluctuate. Sometimes they will experience early burnout. Agree kayo doon? Early burnout. Wow, we are 103. Goal natin maging 200, no? Sayang yung topic natin. Grabe talaga, no? So, early burnout due to ang iba nare-reject, 'di ba? Rejection. Hindi sila naka-survive kasi walang tenacity, no? Walang tenacity. Burnout. Kasi dahil doon sa rejection, yan yung mga common problem. Common problem yan,
no? Ano pa? Slow yung growth, hindi kumikita. 'Di ba? Maliit lang yung kita. Tagal ko na dito, puno pa rin ako sa utang at tagal ko dito, wala pa rin akong pera. Slow yung growth, burnout. Diba? Na-burnout din siya. No? And the misconception that success will come quickly. Yun yung misconception ng mga distributor na yung success, pag nagpasok ka ng network marketing, madali lang yung success. Madali lang yung success pag alam mo yung word na tenacity at ginagawa mo yung word na tenacity, di ba? So, without tenacity, no, mga distributor will lead to discouragement and eventually abandonment. Mag-lead sila ng abandonment of the business. Iniwan na nila yung business. Gumawa sila ng ibang business. Nagsari-sari store sila. Kung ano-ano yung business na ginagawa nila, gina-abandon na nila yung lifestyles, in-abandon na nila yung network marketing business nila because they lack tenacity. Di ba? Na-lack yung tenacity nila. And the lack of immediate result often demotivates individual, causing them to give up before they can see fruits on their labor. Alam mo yon na sana ang inistipi mo, nag-istipi ka ng 10, yung 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ano yun? Puro no, 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 no. Pero nag-quit ka doon sa 9 na hindi mo alam, doon sa 10, ano na, yun yung ano mo, tawag nito, yun yung mag-yes sa'yo. Di ba? Pag nag-yes yun sa'yo, pero nag-quit ka, wala na. Wala na. So, that is tenacity. So, naintindihan nyo ngayon? Naintindihan nyo na bakit ang mga distributor hindi mag-grow sa business because hindi consistent yung pagtatrabaho. Bakit ang mga distributor na burn out? Kasi isip nila, maliit pa lang yung kita nila. Kasi maliit pa lang yung kita, yun pa lang yung understanding mo sa business. Di ba? And sometimes nagiging ano na nila yon, naging dibdiber na sila doon, no? At merong mga challenges diyan sa labas, merong nagsasalita sa kanila na iba-iba na yung mga sinasabi, and most of the time they will abandon their network marketing business. Parang yung word na abandon, no? So ano yung pag-usapan natin yung tenacity? Ano yung abbreviation? Tingnan natin yung abbreviation or ano bang tawag? Abbreviation nga ng tenacity. Okay. No? Letter T. No? Letter T. Are you with me? No? Marami kayong natutunan? May natutunan ba kayo dyan? Okay. Letter T. Technical skills. Yan yung letter T. Diba? Letter E. Excellence in performance. Ginawa natin ng abbreviation ito. N stands for networking, A stands for attitude, no? C stands for communication skills, and A stands for initiative, and T stands for teamwork, and Y stands for yield result. Okay. Now, sa first na pinag-usapan natin, ano yung mga ano nyo? Ano yung mga lesson nyo diyan? Pwedeng ano natin? No, Ma'am Lucille, can you give us learning? May natutunan ka doon sa sinasabi ko kanina, yung first part ng ano natin? Meron ka bang natutunan? Pwedeng pa-unmute ba si Ma'am Lucille, Tin? Ma'am Lucille, mag-share ka Ma'am Lucille para alam natin na nakikinig kayo. Baka aalis kayo, matatakot kayong tawagin kayo, ha? 114 na tayo and our goal is 200. Sige nga, tagutin nga natin si Ma'am Lucille kung ano yung natutunan niya dito sa tenacity na gusto niyang ma-promote kaso lang lack of tenacity yung mga tao. Sometimes, no, madi-discourage yung tao. Ano yung ano mo dito, Ma'am, Ma'am Lucille, ano yung learning mo dito? NMD Lucille. Teka, Mute, ma'am. wala, Ma'am. unmute muna. Unmute ka muna, Ma'am, unmute. Wala pa rin. Ma'am, pa-press po Unmute ng ka, Ma'am. unmute, ma'am.
ng mic niyo po. Thank you. Okay. Okay na, Okay, ma'am? Okay. sige. Yes, good morning, GMD June. Good morning, NMD Wendell. Good morning, everyone. Um, dun sa sinabi mo pong tenacity, GMD June, yes, tama. Of course, kung pwede lang sana na ituloy-tuloy kasi during my previous promotion, talagang yung excitement po kahit ilang araw na lumipas, nandun pa rin. Kaso lang, honestly, yung mga challenges na nai-experience minsan na drug kaya kumbaga humihina. So as much as I want to, every day there's a challenge, and lately I have my personal challenge, but I don't make it a reason na hindi gawin. Alam ni Ma'am G, ni GMD Jen, and some of my team, I have personal struggles, health struggles, but ginagawa ko pa rin po sa uh, kanang kutob sa makaya na Mm. nagsusupport sa downline, nag-i-encourage kahit yung iba wala na, minsan nandyan, minsan wala, but hindi ko po winawala yung kumbaga being a leader to them. I always encourage them na gawin natin to kasi like nakinig ako kanina sa asset builder, sinishare ko sa kanila na kumbaga if we will give our availability, God will provide the ability. So andito lang naman tayo. Yes, hindi madali, but kumbaga ina-accept natin sa heart natin na meron tayong patutunguhan dito. Talagang God will provide us. Basta go lang ng go. Accept all the challenges kasi hindi naman maiiwasan everyday kahit meron tayong plano today, but hindi talaga lahat na ano nai-inline sa gusto natong gawin. Basta ako I pledge na talagang gawin ko hanggang maging GMD po. Yun lang, GMD June. Thank you and good Thank morning. you. Wow, thank you so much. Thank you for your learning. Give a round of applause to Ma'am NMD Lucille. Next, siguro magbigay ng ng learning, konti lang na learning, no? Si Ma'am Tin, kasi si Ma'am Tin kailangan yan Ma'am Tin, can you give us your learning? To si Ma'am Tin yung host ko kasi ayan, talagang mini-mentor ko na ito ng matindi. Sabi ko, you are ready na talaga na i-mentor. Kasi dati, hindi pa yan ready. Natatakot pa ako. But today, she is ready. What's Tintin Onihog? Oh, yehey, Ma'am Tin. All right, so thank you so much, Sir June. Yeah, I totally agree now with when it comes to what you just shared this morning when it comes to tenacity. Siguro yung sa akin, based on my own observation din sa sarili ko, it's something that it's one thing na siguro doon ako nagkukulang in terms of doing my field work kasi kadalasan, of course, hindi natin naiiwasan na whenever there are challenges ahead, no? Kumbaga, for example, in a month, kumbaga sa after cut-off, sobrang excited pa kasi ano pa, no, excited for goal setting pa, nag-goal setting pa. But during the halfway, based on my experience, halfway na parang ah, sunod-sunod na yung challenges, palapit na yung cut-off, bigla ng ano, I tend to like weaken, nanghihina na yung loob ko to the point na parang I get paralyzed na hindi ko na natatapos kung yung goal na dapat kung tapusin. Like months before, like when we attempted to hit power leg, kumbaga meron din yung I was really really excited about it kasi maraming ano upcoming na packages, but then time came na ipa-isa-isa na silang nawawala. Doon na parang nanghihina na yung loob ko na possible pa kaya to. So in the end, hindi talaga siya na-hit because I allowed myself to, or kumbaga I allowed my emotions to rule over me, na hindi ko na siya binigyan ng chance, or hindi ko na binigyan ng chance ng sarili ko to prove myself and have that uh, tenacity to really achieve that goal
that I have. And this time around, no, I am excited because finally, GMD June and I are having the mentorship na kinakailangan ko Blood throughout the compact. journey. Blood The compact Blood yan. Compact. Yes. Every day I report to him, and every week we have our consultation. So yun talaga, I'm very excited about that. So to see my growth and to finally conquer that uh very yung kumbaga hill siguro or mountain na kailangan kong i-conquer and really really acquire that tenacious spirit to really get that goal that I need to have. So yun lang po, GMD June. Thank you. No, thank you. Thank you, Ma'am Din. Palakpakan natin sila. Yehey! No, yan. Yan yung ano natin. Alam nyo, yung mga testimony natin. No, sometimes kasi ano tayo madrama pa tayo Drama-drama pa tayo. Hi, Ma'am Joy. Nandyan si Ma'am Joy. No, nagdadrama-drama pa tayo sa sarili natin. Alam nyo, yung network marketing, hindi kailangan yung dramatista ka dito. Kung dramatista ka, punta ka sa Korea. Diba? Punta ka doon sa Korea. Kasi nagdrama ka pa So, kailangan talaga dito, tapangan mo yung sarili mo, no? Na wag aatras, hindi pa naman tapos ang laban. Sino ba yung magulo diyan? No? Ay, Yan, okay. Parang kompetensyahan pa tayo dito. So tuloy tayo, ha? Tenacity. So ano yung T? No, meaning ng T. Makinig kayo, ha? Yung iba nagtatago na. Nakita ko, konti na lang talagang napapakita dito. Konti na lang. So, pag-usapan natin yung isa-isahin natin to, ha? Para ma-promote na tayo. So, ready na kayo? Isa-isahin natin ito. Gardo! Yan, makinig ka mamaya. Dong, kasi magsali ka dito sa discussion natin. Okay? So, yan. Tingnan natin. Letter T. Next slides. Tingnan natin, ha. Letter T. Technical skills, no? Ano yung technical skills na kailangan dito? Ito, ha, tingnan nyo. Gusto nyo ma-promote? Yes, gusto talaga natin. Pero ito yung kailangan gawin ng isang distributor to get promoted and earn extraordinary income. Alam niyo yung mga pinilit lang na na-promote. Alam niyo yung mga hindi prepare yung distributor na ma-promote. Hindi nila yung parang natulog ka lang tapos na-promote ka, parang ganon, no? Hindi yun sustainable yung pera. Pero dito pag inalam niyo ito, talagang sustainable yung income, no? And thanks to the team na nagtuturo sa amin nito, no? Technical skills. Ano yung technical skills? Number 1, specialized knowledge, no? Ano yung ibig sabihin ng specialized knowledge? In our business, I'm talking about our business. Ano yung mga technical skills na kailangan natin dito? No? Type nga kayo dyan kung mayroon ba kayong alam. When I say technical, ibig sabihin, talagang yan, di ba? Parang sa science, kailangan diskartihan mo talaga yan. Kailangan alamin mo talaga yan. Or you have something na specialized, no? Nag-specialize ka ng knowledge, di ba? Sabi ni Ma'am Lor, product knowledge. Yes, pwede. Of course. Pwede yung product knowledge. Business knowledge, that is technical skills. Ibig sabihin, bakit ka makabenta ng product? Bakit ka makabenta ng business na hindi mo naman alam? 'Di ba? Hindi mo naman alam. So, the complan, yes of course. 'Di ba? So, ibig sabihin doon sa presentation, the technical skills in this business or specialized knowledge, effective use of PVC. Yes, pwede. Pero ito yung pinaka talaga sagot dito, 'di ba? Our presentation or the presenting technique, no, na ginagamit natin, no? It's a specialized knowledge. So, anong natin diyan? Anong diskarte natin diyan? Ask yourself, kabenta ka ba ng product at least 1 bottle a day or 30 bottles in a month? At least
Because hindi ka, creativity, di ba? So that is technical part, no? Technical part. It's not only na we are in social media, technical, yung mga technicality doon. No! It's how we present to our prospect, our product, and our business. Ibig sabihin, the number one technical skills in this business is how you present your business and your product to your prospect. So, ibig sabihin, specialized natin yan. Paano mo malalaman na magaling ka? Makabenta ka na, makasponsor ka, di ba? Ano pa? Yung binintahan mo, bumili ulit. Kasi yung binintahan mo, pag hindi yan bumili ulit, ibig sabihin, hindi niya naintindihan yung business mo. 'Di ba? So, yan yung tingnan mo. Kung kailangan mo ng support diyan, magtanong ka kung kailangan mo ng support. So, pag kailangan talaga ang distributor, hindi pwede ang distributor na hindi makabenta ng product. Hindi pwede ang distributor na hindi makasponsor, or else hindi siya mapupromote. Sino pa namang distributor na na-promote na hindi nakapag-sponsor? Di ba? So, that is technical skills. And next, doon sa technical skills, yung mga specialized knowledge natin ito, di ba? Next doon, susulat nyo lang ito kasi wala ito sa slides ko. No? Ano ito? This is my own idea and this is my experience. No? Next doon is how you teach your people. How you teach your people and finding people na magiging katrabaho mo. Kasi hindi lahat ng mga distributor magiging katrabaho mo. Hindi sila lahat katrabaho mo dito. 'Di ba? Most of them are users. Most of them are retailers, no? Mga retailers lang sila. So, yan yung sige. Yeah. Next is hands-on ability. The hands-on ability. Actually, the hands-on ability is how you teach your people. 'Di ba? Paano mo sila tinuruan? Katulad lang yan ng anak. 'Di ba? Pag mali yung turo ng nanay, mali din yung ginagawa ng mga bata. 'Di ba? So, kung tingnan mo 'yon, no, the skills, the specialized skills, no, yung how you present para maibenta mo yung product, maibenta mo yung no, ginagalingan mo, talagang ka talaga, ang word nga diyan, specialized. Talagang ikaw talaga yung sir, kaya ko ba yan na hindi naman ako marunong? Lahat na skills are learnable. 'Di ba? Learnable lahat talaga. 'Di ba? So, how you teach your people, how you duplicate your people, ba? And measurable proficiency, no? Ibig sabihin sa measurable proficiency, alam mo na ready ka na ma-promote. Alam mo na hindi yon, yung promotion mo totoo. Kasi na-measure mo na yon. Alam mo yung capacity mo. Alam mo yung capacity ng tao mo. Alam mo kung sino yung tinuturuan mo. Diba? Huwag mo sabihin na, sir, ako ngayon, mag-NMD ako ngayon. Wala ka namang leader. Wala ka namang tao. Ikaw lang yung magaling, pero yung iba hindi naman. No? So, hindi pwede yung ikaw lang kasi mayroon duplication yan, yung hands-on abilities. No? How you teach your people. How you duplicate your people. Paano sila nag-duplicate sa'yo? And measurable proficiency. Yes. Marami tayong natutunan dito. And that is technical skills doon sa tenacity na word, letter T, no? Doon sa tenacity. Are you with me? No? Maraming natutunan. Thumbs up nga kayo pag marami kayong natutunan. Tingnan ko yung mga thumbs up nyo. Thumbs up na lang muna kasi thumbs up pag marami natutunan. Hindi naman kayo maka-thumbs up, di ba? Parang nawawala kayo lahat dito sa natatakot kayong thumbs up, 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 thumbs up. Yan si Shiwawing, no? Happy birthday, Shiwawing. Ayan. Okay, hi Joy. Yan, hi Zach. Yan sila, no?
Okay, next. Talagang gagaling na tayo dito. Talino-talino natin. Letter E, no? Excellence in performance, no? Excellence in performance. Hindi pwedeng lamya dito. Ano ba yan? Tama ba yung Tagalog ko? Hindi pwedeng pabebe ka dito. Hindi pwedeng engots-engots ka dito. Galingan mo, be smart. Di ba, be smart? Hindi ka pwedeng matatalo doon sa yung mga rejection, mga challenge ng ibang tao. So ano itong excellence in performance? Sige nga, pindot nga, no? Sabi diyan, commit to high quality work. Ibig sabihin, masipag lang yung kaya nito. May question ako sa inyo. Naniniwala ba kayo na merong tamad? Merong tamad? Nga, kasi may video nga ako diyan. Sino naniniwala dito na merong tamad talaga? Yes, may tamad, sabi ni Minda. Meron, sabi ni Alds. Hazel, ikaw ang tamad. Sinong naniniwala? Yes, meron. Kasi kahit anong turo, ayaw. Yes. Pero ito, meron po ay, yung nasabi ni Joy. Pero ito yung sasabihin ko. Pag yung taong tamad, sinasabi mo na tamad, o distributor mo nakikita na tamad, pag swelduhan niya ng 1,000,000 isang buwan, tapos magtatrabaho siya ng 12 hours a day, quality work, high quality work, committed talaga siya doon, tatamad-tamad pa kaya sila? Di ba? Sabihin nyo, ano kaya? Pag 1,000,000 yung sahod ng isang empleyado, magsisipag kaya siya o tatamad-tamad pa rin sa 1,000,000 na sahod? Anong sa tingin nyo? Comment nga kayo dyan. Hindi na siya magtamad-tamad. Tama, hindi na. Hindi na. So, ibig sabihin, siguro hindi na siya magtamad kasi alam niya na ang laki ng kita niya, di ba? So, isa lang ibig sabihin noon. In character, meron sigurong tamad. Pero pag malaki yung sweldo at alam niya yung purpose, alam niya yung reason, alam niya yung value niya, no? Hindi na siya magtamad. Kasi ang mahal pala sa kanya. 1,000,000? High energy na! Of course. 1,000,000 yung sahod. Talagang ka dyan, hyper ka masyado dyan, no? So, commit to high quality work. Why? Because it's not only 1,000,000 yung income dito. It's not only 2,000,000. It's more than. It's more than. But you need to commit, no? To high quality, value your work. Kailangan ma-value yung work mo. High performance. Anong ibig sabihin noon? Galingan mo. Pag nag-study ka, galingan mo. Hindi pwedeng hindi ka magaling. Nag-iisip ka. Diba? No? Nag-iisip ka. Talagang tiningnan mo yung tao. Analyze mo yung salita niya. Itong pinag-usapan natin, dito talaga to tutungo. Talagang magnuno ito sa akin. So, kailangan ko itong anuhin ko ito. No? Parang ganyan. Mababasa mo na yung tao. Nagsasabi pa lang siya, mababasa mo na. Because, no? You commit high quality and excellence and performance, no? Talagang binigay mo yung best mo. Ano pa? No? Ang natin makikita diyan sa set acceptable standards, no? Ikaw, wag kang tatingnan mo, nagsisettle ka na lang sa sige, next na lang. Hindi ako na-promote ngayon, sige, next month na lang. Wala akong downline, sige na lang, si Lord na lang ang bahala. Tingnan mo, nadamay pa si Lord sa mo. Nadamay pa si Lord dyan. Bakit si Lord ang bahala? Hindi. Do your best and God will do the rest. No? So, set acceptable standard. No? Kailangan mo rin yung 1,000,000 master na ang Complan. Yes. No? Kailangan mo rin yung meron kang standard. 'Di ba? Hindi lahat na tao na maturuan dito. Hindi lahat na tao na magiging leader mo.
'Diba? Meron kang standard. Tingnan mo kasi konti lang yung circle mo talaga na katrabaho mo. Hindi lahat, hindi lahat, hindi lahat. Ano pa ang makikita natin dito sa excellence, no? Sa ano natin, no? Regular as self-assessment, no? Itong regular self-assessment, ibig sabihin, nagsusulat ka ba ng ano? Nagsusulat ka ba ng ano mo everyday yung nangyayari sa iyo, no? Sample, nag-to-do list ka for that day, may to-do list ka. Tapos sinusulat mo ba yung result? Ano yung result? No, i-assist mo yung sarili mo. Anong nangyari? Bakit nag-no ito? Bakit ano ito? 'Di ba? Kailangan naka-ano ka, excellence kasi pag naka-trigger yung mind mo na excellence talaga yung ano mo ginagawa mo, isa lang ibig sabihin noon, no? Isa lang ibig sabihin noon, ano ka, gumagawa ka ng standarte doon sa sarili mo, no? So, yun yung kailangan dito. And of course, no, create a system. Merong systematic work. Yun nga tinuro ko yan sa inyo, no? Create a system, no? Pindot ka nga isa, no? Pindot na isa. Create a system, follow the system, parang ganyan, di ba? Following the system or creating a system, yan yung makikita natin na ano, na kailangan talaga natin sa ginagawa natin kasi yung performance, no, na ginagawa natin dito, sometimes yan yung mag-ruin ng self natin or yung emotion natin na hindi tayo mag-grow because nakikita natin yung result, nakikita natin what happened to us. But if you set high quality standard, no, or work, no, nagko-commit ka doon, hindi ka madidistract kasi nakikita mo na kulang pa yung ginagawa mo. 'Di ba? Are you with me? Parang hindi ka talaga yung best of the best. Hindi ka talaga yung nagpe-perform ka. So, kung nakita mo yung result, no? Kung nakita mo yung result na ito lang yung result, alam mo bakit yan lang ang result kasi hindi mo binigay. Hindi mo binigay yung best mo, hindi pa doon sa standard mo, yung quality of work. Pero kung diyan ka na sa quality of work, tapos hindi ka na satisfied doon sa result, no? Maybe there is something ano. So doon ka siguro parang mag-isip ka. Pero alam mo naman yung reason, no? Like for example, bakit ka walang cheque ngayon? Sure ako alam mo yung reason. Bakit ka walang downline? Bakit ka walang leaders? Alam ko ang daming mali na ginagawa mo. Pero remember, the external being is different from the internal being. Anong ibig sabihin noon? External na nakikita mo, wala kang pera ngayon, no? Wala kang downline, wala kang tawag nito, hindi compose yung self mo kasi yan nga nakikita mo sa labas at nakikita ka ng mga tao na parang lugu-lugu ka. But remember, hindi nag-end dyan ang buhay mo. Hindi nag-end dyan. Because the problem is not the external. It is the internal. Diba? The internal being, no? The internal being. Why internal being? Because pwede ka pa namang lumaban eh. Bakit nangyayari yan? Because inalaw mo yung sarili mo na mangyari yan. Bakit yan ang na-experience mo? Because you allowed. So, that is a process, no? Na-process ka doon. Nakita mo yung mali, nakita mo yung desisyon, nautang yung product, pinautang mo yung product, hindi nabayaran. Yung kinain mo yung puhunan mo kasi wala ka nang makain. So wala ka talagang product. You know what happened. But the thing is, if you fix your internal, then it will connect to your external being. So the problem is the internal. It's not the external, no? Bakit? Yung taong ngayon, mahihirap, wala pang downline, 'di ba? Wala pang downline, wala pang distributor. Hindi mo kayang i-judge yan na yan na lang talaga yan. 'Di ba? Baka hindi lang niya na-fix yung internal niya. Pero pag na-fix na yung internal niya, one day, talagang skyrocket yung business niya because
no? They fix their internal being. Are you with me? No, naintindihan niyo 'yon? So ibig sabihin, alam mo yung nangyayari. Alam mo 'yon. Hindi ka pa doon sa quality ng work. Alam mo 'yun eh. Yung bakit ganito lang yung cheque mo? Alam mo, konti lang yung trabaho mo. 'Di ba? So, remember, put this in your mind. Always have a standard of excellence. Lahat na ginagawa mo, galingan mo. Nung nag-STP ako, ginalingan ko talaga. Nung nag-marketing plan ako, ginalingan ko talaga. Every time mag-closing ako, maliit man yan, o konti lang yan, I give my best because I have a standard to be excellent. Are you with me? Maraming natutunan? Do your best, no reservation. Yes. Yes. And that is excellence in performance. No, doon sa tenacity, the E stands for excellence. Are you with me? Marami tayong natutunan. Alam nyo bakit matagal kayo na-promote? Kasi wala kayong standard na ganyan. Ano lang kayo, happy-go-lucky. 'Di ba? Hindi mabuhay pag wala si upline. 'Di ba? Yung mga hope namin noon, ayan, may mga kasama ko dito matanda na. Yung mga hope noon, ay nako. Kahit ikaw lang yung speaker, hindi dadating yung mga tao, hindi dadating yung mga speaker kasi late sila. Ikaw yung magsalita, ikaw yung mag-product, ikaw yung mag-marketing plan, ikaw yung mag-testimony, ikaw yung mag-closing. No, walang doon, walang problema doon because you have you have a standard, no? Talagang yan, kakaiba yan. That is tenacity. Okay, letter N. Marami pa tayong matagal. Dapat bilisan natin ito kasi kailangan natin matapos ng maaga. N stands for networking, no? Alam nyo ba na network marketing yung business natin or networking? Sinong nakakaalam? Or sinong hindi nakakaalam? We are in network marketing business. And our job is to build professional relationship. Alam niyo yung professional relationship? 'Di ba? The professional relationship, it's wala kang inaapakan ng mga tao. That is professional relationship. Build professional relationship. Wala kang inaapakan, wala kang iniisahan. Kasi sa Tagalog yan, wala kang ginugulangan. 'Di ba? Gulang ba 'yon? Tama yata yung word ko eh. Basta parang naririnig ko 'yan. 'Di ba? Wala kang ginugulangan. The ethics. Yes. 'Di ba? Build professional relationship. Remember in network marketing, trust talaga yung mag-identify sa iyo. If people doesn't trust you, then delikado ka na sa network marketing. That's why, ang daming nag-network marketing na nawawala sila, nagki-quit sila, and then they change another network marketing because they don't build trust. And remember, sabi ko nga, the future currency of the world or in network marketing is trust. Yun yung pinaka dyan. So, build professional relationship. No? Professional relationship. Huwag kang mangutang. Huwag mong utangan yung mga downlines mo. 'Di ba? Huwag mong utangan yung mga crossline mo. Hindi mo binabayaran. You are cheating. You are, 'di ba yung mga nangungutang na hindi nagbabayad? It's like, sorry. But this is the reality. This is the reality. 'Di ba yung mga nangutang tapos hindi nagbayad? Alam nyo, you are like, according to the book na nabasa ko at saka yung mentor na nagsasabi nito, no? Yung mentor na nagsasabi dito, you are just like a thief, no? Ninakawan mo sila. Kasi pera nila yon, pinaghirapan nila yon, tas hiniram mo, hindi mo binayaran. And that is bad in our business. In all business, in all aspect, no? Lalo na sa network marketing.
Kasi delikado yan. Alam mo naman, network marketing, word of mouth, diba? Ayan, yan. Alam mo yan, yung upline ko. If you start, no, doing the things, no, na nagbabad mouth ka about sa mga upline, delikado ka na talaga. Alam nyo sa Chinese community, kasi no, I've been parang ako pumapasok ako diyan ngayon sa Chinese community. And I have one person na gusto ko siyang maging mentor diyan, no? Parang na-amaze ako sa kanya. And I know talaga na magiging mentor ko siya. Sana dapat hindi sana. Alam mo, in Chinese community, konti lang yung nila, konti lang yung community nila, konti lang. During the time na merong mga Chinese na meron silang masamang ginagawa, lalo na doon sa pera, lalo na doon sa business, pag pag alam yan ng isang Chinese, alam yan sa lahat, sa community nila. So nawawala na yung trust, no? Sabihin na, alam mo mag-ingat ka dito kasi delikado yan na tao. Mag-ingat ka dito kasi delikado yan na tao. Can you imagine that? In network marketing, we should build, no, professional relationship, 'di ba? Kailangan 'yun eh. Kailangan natin 'yun. Na so wag kang manlamang. Pag nagraran ka, wag kang manlamang, 'di ba? Nanghihiram ka ng credit card, nanghihiram ka ng hindi mo naman pala kaya bayaran, bakit ka nagrun? Dahil lang doon sa fame, dahil lang doon sa no, hindi yun. Kasi, alam mo, din yung organization mo, mawawala din yung organization mo because you are cheating. You are not, making good relationship to other people. So, anong mangyayari dyan, no? Ano pa? Attend seminars and events. No? So, hindi ka ngayon excited ka sa seminars, hindi ka fake. No? Hindi ka plastic doon sa seminars kasi wala kang inaapakan na tao. No? Excited ka. Alam mo yung mga upline ko noon, yan yung challenge nila. Bakit sila nag-quit sa business lahat? They quit the business. Why? Bakit sila bakit sila dyan? Bakit sila ganyan? Because ang dami nilang sinira ng mga tao. Alam mo ang ginagawa nila? Merong pina-sign up, hindi pinangalan doon sa nag-sign up. Kasi sabi nila hindi daw active. Meron silang inutangan na distributor kasi parang syungak-syungak naman yung distributor, no? Nag-aaway na sila kasi hindi na nabayaran kasi nakain na yung Ang dami dyan. Alam ni LV yung iba. Ang dami. But bakit ako nagstay dito? Hindi naman ako nagbubuhat ng upuan. Wala akong yung sarili ko lang ang ma-example ko. Bakit ako nagstay dito? Kasi wala akong inapakan. Hindi ko sinunod yung sinasabi niya sa akin. No? And that's the beauty of network marketing. That's the beauty of network marketing. No? Show up! Attend ka ng seminar. Alam mo, during the time na hindi ka na umaattend ng mga seminars, mga events, isa lang ibig sabihin noon, no? Hindi ka na umaattend. Wala ka ng yung relationship mo parang malabo na because we are in network marketing. Bakit hindi ka nagsushow up? 'Di ba? Kailangan kang mag-show up. Find a mentor, no? Find a mentor and coach. No? Some of us nagbe-burn out na. Some of us, no? Alam mo ang sa networking, ito yung bakit ka na burn out? At yung value mo talagang parang bumaba yung value mo. Ito sasabihin ko 'tong totoo ha. Alam to ng mga mini-mentor ko na distributor. Alam to ng mga mini-mentor ko na distributor. Merong secret kasi dito in network marketing. In network marketing, kung sino yung circle of friends mo, yun ikaw. That's why, kayong mga downline namin noon, misinterpret nila kami. Na sasabihin nila, iniwan na nila kami, iniwan na talagang sabi nila, tutulungan kami, sabi nila, tinutulungan naman yun, tinuturuan naman yun.
But most of the time, leaders go with the leaders. No? Go with the leaders. Ako nga, yung circle of friends ko, mga millionaire. Ngayon, yung circle of friends ko, mga millionaire yung circle of friends ko. Alam nyo, ako yung pinakamahirap doon sa lahat. Ako yung pinakamaliit ang income sa kanilang lahat. But I love it. I love it. Why? Because, di ba, ang yaman-yaman nila. Sabi ko, one day, maging katulad din nila ako. Because kung sino yung kasama mo, yun din ang magiging ikaw. Yun din ang magiging ikaw. 'Di ba? Yun din ang magiging ikaw. So, pag ang kasama mo mga downline na buraot, mga downline na wala namang hindi naman kumikita, hindi naman napopromote. Noon nga sabi nila sa akin, oh, sabi ni Tita Peng, oh, Sir John, bakit mo kasama pa yan si Ma'am Jen? Hindi naman yan napopromote. Bakit mo sinasama-sama yan dito? Paano pa yan mapopromote pag sinasama-sama mo pa yan dito? Hmm. Out of 5 people. Yeah, I like that, Ma'am, Pabroa. No? Sabi niya, bakit, sama-sama yan dito? So, talagang, yung circle of friends, that is in network marketing. Di ba? Who is your circle? Who is your circle? Sino yung mga tao na kasama mo? So sino yung mga tao na kasama mo? Yun ang ano mo kasi pag nako, talagang hindi ka mag-grow. That is the secret, no? Bakit ako excited? Bakit ako nagtatrabaho? Bakit binigay ko yung best ko? Yan si Ma'am Jen. Ay, thank you. Akala ko wala si Ma'am Jen, no? Thank you talaga, bye. Alam talaga yan ni Ma'am Jen talaga. Alam mo si Ma'am Jen, hindi yan pumapayag na hindi siya kasali doon sa circle na yon. No, hindi yan pumapayag talaga. Kasi gusto niyang sumali doon kasi iba yung circle ng mga mayaman talaga. Iba yung circle ng mga elite. Iba yung at saka doon ka mai-inspire. Doon ako nai-inspire talaga. Nakita ko yung income, Tita Peng, wow, ang laki. I want this income. Talagang hinahabol ko yung income na yon. 'Di ba? Ngayon yung mga tao na kasama ko, they earn 7-digit income, 8-digit income, and 9-digit income. Can you imagine that? Grabe, no? Kumikita sila ng 9-digit income. 9-digit income, siguro pag 9-digit income, 100 million. No? A month. That's a month. No? More than 100 million a month. So ako doon, yung katulong lang ako, taga-serve, tapos parang akong doon, talagang kinig lang ako. But one day, I will become one of them. Yay! Palakpakan natin yung sarili natin. Alam na natin ngayon. Grabe. Ano kayong learning? Yan, may learning tayo dyan, no? Ma'am Wendell, pwede kang maka-share ng learning mo. Baka pwede kang, para makapahinga naman ako. Grabe yung ko. Grabe yung power ko talaga. Binigay ko yung power ko. Nafe-feel niyo yung power ko? Energy? Energy. Okay ka lang, Ma'am Wends? Okay. Sige. Learning lang. Alright. Lukso ng dugo para ni Tintin, no? Alam na kami natatawagin kami. Yung learnings ko, sir, sa tenacity na until now, I am here, no? Despite of all the challenges. And one thing I love the most nga andito ako sa network marketing business is that my foundation when it comes to sales, the technical skills, I am confident na kahit saan ako ilagay ngayon, kahit anumang ibang business ang i-venture ko, since I'm with Lifestyles and I have undergone a lot of trainings and field works, so I am confident talaga na I will succeed pa rin, no? Because ang yung foundation ko is nandito sa network marketing. So, still the tenacity of nandyan pa rin, of course. Sabi nga, sa kanina na question mo, are you ready to face challenges? So, mataas lang talaga yung learning curves ko and I don't regret all those
lahat ng mga nadadaanan ko because I'm learning from my mistakes and I'm learning from my learnings as well. So, yun yung learnings ko, Sir Jun. Back to you. Yay! Thank you. Thank you, thank you, thank you. Grabe, no? No, yun ang mga ano, alam nyo pag wala kayong learning sa ginagawa nyo every day, talagang inaano ko na yan sa mga distributor ngayon na may learning, mag-learning ka talaga. Kasi pag wala kang learning, hindi mo ma-assist yung sarili mo, di ba? Sabi nga, assessment doon sa self mo. Hindi mo nga ma-assist yung ano mo sarili mo eh. So paano ka pa mag-grow sa business? Wow. Ma'am Jen, sana mamaya ano ka mamaya, mag-participate ka mamaya ha. Yan si GMD Jen, pa-participate natin. So letter A. Tagal pa natin, parang kaya pa kayo diyan? Okay pa kayo diyan? Grabe talaga, no? Letter A. Letter A. Nasa N na tayo. A na tayo. Attitude. Of course, wala akong kopya dito. Attitude, no? Attitude. Of course. Alam nyo, hindi ko na kailangan sabihin itong attitude. Pero ask yourself, yung attitude mo ngayon, makaka-inspire ka ba ng ibang tao? Look at your attitude. Di ba? Kasi we are talking about tenacity. Every time na magsasalita ka, hindi pwedeng hindi ka excited. And never, never, never ka talagang magsalita ng negativity doon sa tao or sa prospect or sa downline mo. And that is our attitude. Never. Pero alam mo ngayon, nagchichismisa na yung mga distributor. Chismis, chismis, chismis. Di ba? They forgot the essence of tenacity in network marketing. Noon talaga, kahit na kung sino inaway ka o kahit na kung ano man yung nangyari sa iyo, negative man yung nangyari sa iyo, when you talk to your downline, always inspire your downline. When you do STP, always inspire your prospect. Crossline, always inspire. During hope, whatever man yan, always inspire them. And that is the attitude of tenacity as a distributor. Diba? Pero ngayon, anong nangyayari? Alam mo, yung ngayon, talagang kung ano yung problema mo, sasabihin mo doon sa ano, alam mo, may problema ako. Wala na akong product. Parang hindi na ako tinulungan. Parang ano, imaginin mo yon. Alam nyo ng downline yung problem mo? Alam ng downline na wala kang pera? Alam ng downline na naghihirap ka? How can you inspire others if yan ang ginagawa mo? Ano pa? Attitude. Hindi lang ako babanat dito. Delikado itong attitude na to. Creates a culture of perseverance. Because most of the time, di ba? Most of the time, yung mga distributor, no? Mag-quit yan sila. If there is something na nakita nila doon sa upline or sa leader, most of them, mag-quit yan sila. So, create a culture of perseverance. That's why, tingnan mo, yung mga perseverance culture, alam nyo ano yon? Yung mga incentive, noon nga nag-iisip kami na, pag nag-ED ito, bigyan natin ng isang sakong bigas. Mga ganyan. Culture of perseverance, incentive, whatever. Or may nagbo-bowling sila, nagkakain sila sa labas. That is attitude. Preparation of mind and body, yes, of course. That is attitude. A culture of perseverance. Sasabihin mo, tuloy lang tayo. Parang nahihirapan na, parang lumangoy kayo na, Sir John, hindi ko na kaya. Sabihin ko, tuloy lang, malapit na tayo sa shore. Tuloy lang, malapit na tayo sa shore. Sir John, parang malulunod na ako. Inuutang yung product ko. Na lulugi na ako. Inaway na ako ng mga anak, asawa. Tuloy lang. Tuloy lang kasi malapit na tayo. Tuloy lang, no? Ang dami kong distributor na sinabihan ng ganyan. And lately nga, sinabihan ko si LV, LV, tuloy ka lang. Just keep going. Just keep going.
Just keep going. Kasi most of the time, ang distributor nawawala. And one day, ikaw din nawawala ka rin. So, ikaw yung nag-create ng culture of perseverance, persistency, no? Talagang ilalaban ka doon. Lalaban ka talaga doon. Ganda talaga ng topic natin, no? Sayang, 121 lang tayo. Ano pa? Influence your ability to persist. No? Halika, STP tayo. Halika, attend tayo ng RLT. Sir, 550 na yung bayad ng RLT. Bakit mamamatay ba tayo dyan sa 550 na yan? Halika! Di ba? Punta tayo sa ano? Naghihina ng distributor. Halika, sama ka sa akin. STP tayo. Halika, mag-home meeting tayo. Halika, mag-training tayo. Halika, mag-usap tayo. That's how you influence, no, your people. Using your ability to persist. No? The ability to persist is very important. So ikaw yung magli-lead. No? Ikaw yung magli-lead. Talagang tuloy ka. Pero pag meron talagang nawala, meron talagang, so what? Di ba? Iyak ka lang sandali. Iyak ka lang sandali. And then go on. Meron nga akong distributor noon na nawala. Iyak ako, sandali. Hospital pa ako. Na-hospital. Imaginein mo yan. Meron ba kayong ganyan na distributor na na-hospital pa kayo kasi umalis siya? Ako lang siguro naka-experience noon. But still, continue doing. Sandali lang yon. Na-hospital lang sandali and then tuloy. No? Ano pa ang makikita natin dito? Meron pa ba dyan? Wala na. So, sa C naman tayo. So, attitude is very important in this business. No? Attitude is very important. C stands for communication skills. Alam nyo, most of the challenges that we experience every day is the communication skills. Alam mo bakit magkasira-sira yung ano? Because of the communication skills. Iba yung frequency niya, ABS-CBN siya, ikaw GMA ka, Channel 5 ka, di ba? Culture, yung communication skills, no? The communication skills. Kung sino-sino lang pinapakinggan mo eh. Di ba? Learn clear and concise communication. Huwag ka munang mag-decide. Learn, no? And clear and concise communication. Kanina sa ano namin, spiritual huddle namin kanina. Testimony ko lang ito, Feli, ha? Spiritual huddle namin kanina. May testimony si Feli at alam mo, ako na ano din ako ba parang, yeah, makasabi talaga ako, confirm. Testimony. Wala namang masama doon. Pero the most important thing is tinanggap yun ni Ma'am Feli. Ma'am Feli, sinabihan daw siya ng husband niya na, Feli, bago ka papasok sa ano parking sa tawag ito garage. Bago ka papasok sa garage, buksan ko muna yung door, yung pinto bago ka papasok. Siyempre, tama naman yun. Buksan talaga kasi papasok. Huwag munang i-ano yung sasakyan. Pero, gate, no? Bubuksan ko muna yung gate. Pero alam mo si Ma'am Feli, hindi siya naniniwala doon kay Ben, si husband niya. No? Pumasok pa rin siya kasi meron siyang nakita daw na something na nakabuntot sa kanya. So, talagang pumasok pa rin siya. Sabi ni Ben sa kanya, hindi ka talaga marunong sumunod sa instruction. Parang sabi ni Ma'am Feli, bakit hindi naman ako kaya ko naman mag-decide na ako, 'di ba? Sabi niya, kaya naman mag-decide na ako. Pero parang nahimasmasan siya. No, nahimasmasan siya. Alam mo kung bakit? Kasi sabi niya, oo nga. Doon ko nagustuhan yung sagot ni Feli ba sa sarili niya. Oo nga. Hindi nga ako lang lahat. Hindi rin ako nakikinig sa instruction ng iba. No? Communication is very important. Concise, clear na communication. 'Di ba? Kailangan yan? Katulad lang yan sa barko. 'Di ba? Yung sa barko na pag walang communication na maayos, yung barko magbabanggaan talaga yan. Sa eroplano,
No, 'di ba yung tower? No, kung hindi ka marunong doon, hindi ka mag-instruct doon. Sure ako na mag-ano 'yon, magka-problema yung runway. No? Communication skills is very important. Next is adapt communication techniques for different audience and situation. 'Di ba? Sabi diyan, adapt mo yung communication techniques. No? Ibig sabihin, meron kang maririnig. Sabi nga nila, do not counsel on stage. Ano yung ibig sabihin na do not counsel on stage? Meron kang naririnig sa stage, nagustuhan mo yung naririnig sa stage, in-apply mo sa business mo. Hindi naman siya pumatok. Hindi naman siya pumatok. Kasi hindi yun ang need mo. Maganda lang yun sa situation niya. Pero sa iyo, hindi maganda yun sa iyo. 'Di ba? Kasi siya na nagsalita, ang galing-galing niya. Nasa level 5 na siya. Ikaw, nasa level 1 ka pa lang. How can you understand doon sa level 5 na nasa level 1 ka lang? Are you with me? That is adaptability, no? Sa communication technique for different audience and situations. Hindi ka pwedeng no, wag kang tanga-tanga na distributor, no? Sasabihin na bibili tayo ng sasakyan kasi wala tayong kailangan may testimony tayo. So bili ka ng sasakyan. Ang binili mo na sasakyan, mahal na sasakyan. 'Di ba? Fortuner yung binili mo na sasakyan. Yung organization mo, pang Wigo pa lang, sasakyan na pwede sa organization mo, sa income mo. What will happen? Nahatak yung Fortuner mo. Tama? Tama ako doon? Naniniwala kayo doon? That's how communication skills is very important. You know, sa mag-asawa, problema din yan eh. Fortuner pa, Wigo nga organization. Tama nga, Joy, no? Buti na lang naisip mo yon. Kumuha ka ng Fortuner, Wigo pa lang yung organization mo. Ngayon, sinisi mo yung upline, sinisi mo yung business, no? Develop strong listening skills, no? Develop strong and listening skills. Alam nyo, yung pakikinig, pang sidecar lang ang organization. Tama, may bago tayong natutunan dito. Oo. Sasabihin mo, sir, kukuha ko na sasakyan. Anong klaseng sasakyan kaya itong organization ko? Sidecar pa lang yan. Sidecar pa lang yan. Di ba? Kumuha ka ng condominium. Kumuha ka ng condominium na pang ano pa lang yung mo, organization mo, pang apartment. Imaginein mo yon, sino yan? May nakaano naman dyan, no? Di ba? Develop strong listening skills. Kailangan talaga. Bed space pa lang. Imagine mo, folks, ito talaga. Makinig kayo sa mga mentors. Makinig kayo sa mga nagsasabi. Or makinig kayo properly sa instruction. Kung nakipag-usap din kayo ng tao, listen. Because listening is one of the art of closing. In closing. No? Gusto mong maka-close ng tao? Listen. Listen. Diba? May kanta nga dyan. Listen. Yan yung kanta dyan. Diba? Grabe. Hindi ba? Okay ba yung mic ko? Okay lang ba yung mic ko? Marinig nyo ako? All good. Opo. Okay. Sorry. So, yan yung communication skills. Need yan? Remember, the word tenacity. Are you with me? Excited pa ba kayo? Parang, wow, ang tagal-tagal naman ni Sir John. Pero, I know, marami kayong matutunan dito. Ang ganda ng topic ko. Alam mo, nung ginawa namin itong topic na to, gugustuhan ko talaga ito. I like this, no? I like this topic. I like this topic talaga. Next, I stands for initiative. Ito na, initiative.
Maraming distributor na walang utak. Sorry doon ha, pero ito lang, sorry. Maraming distributor na walang initiative. They have brain, but no initiative. Ano yon? Sabi diyan, take on additional responsibility. Ano yung initiative? No? For me, no? For me, yung initiative, yung diskarte. Agree kayo doon? Di ba? Diskarte. Take an additional responsibility or giving value on what you are doing. Giving value. Yun yung pinaka-important initiative. Katulad ng nag-leak yung daanan ng tubig. Anong initiative na gagawin mo doon? Kuha ka ng cellophane, kuha ka ng talian mo yon, 'di ba? Tumatagas pa rin. Anong initiative mo doon? No? Kuha ka ng tubero para maayos yon. That is initiative. 'Di ba? You give value, no, on what you are doing. Ano pa? Makita natin diyan. Accepting challenging project assignment, no? Accepting initiative 'yan, no? Next, no? Pindot natin, no? Next, no? Accepting, saan ba yung taga-pindot? Accepting challenging project. Anong ibig sabihin ng accepting challenging project? Ang ibig sabihin ng accepting challenging project, once na nag-run ka, tanggapin mo yung nag-run. Sabihin ng upline, mag-run ka na, kaya mo na ito. No? Yung mga challenges na yan, may bago kang project ngayon. Ako nga, katulad ko, alam nyo, di ba, in-announce ko na yung hotel. In-announce ko na yung hotel, pero hindi naman ako buti na lang talaga nag-meditate ako at nag-ano ako. Pag hindi, siguro, hindi ko alam. Siguro naggalit na talaga ako. Kasi yung hotel, hanggang ngayon, hindi pa natapos yung papeles, no? Ewan ko kung mapasa na yan ngayon sa OVO, no? Kasi may maraming binago. Meron naman akong mali din, pero of course, ang may malaking mali, yung gumawa. Kasi hindi ko naman alam yun. Di ba? But I accept the challenge, no? This is my project. This is my I accept that, no? Yung libro na ginagawa ko ngayon, no? Any challenges, I accept that. As a distributor, may challenge tayo. Ano yung challenge? No, nagra-run ka. Ano yung kulang doon sa run? Makikita mo yung kulang sa run. Support, kikita mo yung product, nakikita mo yung mga tao. Accept the challenge, 'di ba? Accept mo 'yan. Alam mo na in every challenges, diyan lalabas yung wisdom mo, the initiative, no? The initiative, no? Meron kang problem sa pera, meron kang utang, gawa ka ng paraan, 'di ba? Gawa ka ng paraan because talaga, makikita mo yung result, makikita mo yung diskarte diyan, no? Know your superior and act the way they want to act. Alam mo yung knowing your superior? Ibig sabihin, kilala mo si upline. Kasi nagbabase ito sa kasi dito, itong topic na to, yung sa barko, no? Yung barko na tiningnan nila yung captain nila. Ano yung ginagawa ng captain? No? Ano yung ginagawa ng captain? Ang ginagawa ng captain, talagang ayos-ayos ng suot niya. 'Di ba? Tapos talagang merong something na kakaiba doon sa mga normal na mga crew sa barko. So, if you want to become a captain, then gawin mo yung nila. I-act mo yung yung ginagawa nila. No? Ang ginagawa nga niya, ito yung testimony niya. Ang ginagawa niya, nag-aayos siya sa buong barko. Siya lang yung nagbibihis na nakaplansya. Tinanong nga daw siya ng mga kaibigan niya, sino pinupormahan mo dito? Wala namang babae dito sa barko. Puro naman tayo lalaki. Bakit ka nakaplansa? Bakit ka ayos na ayos? Yung iba hindi nag-aayos eh. Pero siya, nag-aayos siya. Kasi hindi nila alam, no? Na gusto pala niyang mag-captain. No? And they want to act the way kung ano yung captain nila
magbihis. Ano yung ano ng captain. Sinusunod nila yon. Now, that is initiative. 'Di ba? Ikaw, gusto mo mag-GMD. Ano yung tsura mo? Dapat, hindi ka pa GMD, mukhang GMD ka na. Mukhang mayaman ka na. Ano yung mukhang mayaman? Yung maraming bracelet na gold, maraming ang laki-laki. Ikaw naman? Hindi yon. Hindi yon. The way you act, the way you dress, the way you talk. Diba? Sabi nga ng Ilonggo, paano mo ako nalaman na Ilonggo ako? Siguro sa paglalakad ko. The way you act, the way you dress. Diba? The way you talk. The way you talk. Folks, initiative is very important. Letter T, malapit na tayo natapos, teamwork. No, teamwork. Teamwork. Sabi dyan, learn to work well with others. Ano yung ibig sabihin? Ako emphasize ko itong work well. Ibig sabihin, no? Talagang totoo ka doon sa pakipagtrabaho mo, pakipag-teamwork mo. Totoo ka doon. Because pag nakitaan ka ng something na hindi ka trustworthy doon sa ginagawa mo, mawawala lang yan. Trust is only one lang yan mangyayari. 'Di ba? Learn to work well. Yung totoo ka, genuine yung pagtrabaho mo. Commitment mo doon sa team, 100%. Hindi ka lang yung katulad na nagbabayad doon sa bayad ka rin because you are giving your 100%. Build a supportive team environment. No? Hanap ka ng mga tao na sinusuportahan ka. No? Hanap ka ng mga na tumutulong sila sa iyo because that is very important. Teamwork, no? Yan yung pinaka talaga. Hindi mo magawa yung organization, hindi mo magawa yung promotion until na walang teamwork na mangyayari. Sino bang nag-NMD na walang tao? Sino bang nag-IMD na walang tao? Sino bang nag-GMD na walang tao? And ang pinakamaganda dyan, you are trusted. The trust, respect, and open communication. Pindot nga isa. Trust, respect, and open communication. Alam niyo yung iba na nagraran, tago-tago sila, tinatago nila, ay, secret. Nagraran ka ngayon? Secret. No. No. Kailangan mong sabihin sa organization mo yan. Kasi doon mo makikita kung sino yung nagtatrust, respect, no? And nag-uusap kayo. The open communication. No? Diyan sa Dubai, nagraran dyan si Ma'am Yen. Si Ma'am Yen, nagraran si Ma'am Yen ng National Marketing Director. And I know na malapit na because Abdullah is already a power leg. And of course, one leg na lang yung kulang. No? Just do the teamwork. Just do the teamwork. And I know makukuha natin yan. Open communication is very important. Respect one another is very important. Trust is very important because that is the currency of the future. And the last, yield result. Wow, yay! Nasa last na tayo. Yield result. Diba? Ano yung yield result? Tuloy. Tuloy tayo. No? Ano yan? Meet and exceed expectation. Yay! Talagang once na ginagawa mo yon, the tenacity, yung natin kanina, yung pinag-usapan natin kanina, di ba? Talagang ma-meet mo yung result talaga, no? Yung expectation mo talagang, wow, ang saya-saya, talagang more than pa doon. Ang pinakamaganda doon, na-promote ka, next month, yun pa rin ang cheque mo. Next month, yun pa rin ang cheque mo. Next month, mas malaki na yung cheque mo. Because, di ba, you exceed the expectation, no? That is yields, result. Build a track record, no? Talagang 11 months global marketing director, no? Build a track record of reliability and success. Of course, talagang mapupromote ka dito.
Pag ginawa mo yon, alam nyo, the secret of all the things is only you. Is only you. And ano pa ang ano natin dito? No, makikita natin dito. Remember, most of us are not taking action. So the question is, do you have enough tenacity to achieve your goals? Kaya nyo bang gagawin yon to be promoted and earning the income, no, na makikita mo doon sa ladder of success? Di ba? Makikita mo doon sa ladder of success na totoong-totoo yung income na yon. And you start planning your money, your income, no? Para makasustain ka sa everyday life mo at makasustain ka doon sa pangangailangan ng family. The question is, do you have enough tenacity to achieve your goals? Of course, yes. Of course, yes. Ngayon, tingnan nyo, no? I'm calling you, everyone. Kaya natin ma-promote. Kaya natin. Ang kulang lang naman natin is tayo. Remember, do not look upon the outside appearance or the external part in you. Yes, broke ka ngayon. Yes, may challenge ka ngayon. Yes, may circumstances ka ngayon. But that is only in your external appearance. Hindi yan mananatili sa iyo. Because if you are willing to change, and to change your internal being, the internal being, I'm sure you will grow. You will grow in this business. Diba? Sabi nga dito, no? Next slide. Nakikita natin. Sabi nga na yes, no? Alam nyo, matagal na tayo sa lifestyles. Alam nyo, talagang nahihirapan na rin tayo sa lifestyles. Alam nyo, ang dami na nating experience. Alam nyo, marami tayong mga gustong mangyayari. I tell you, the only thing na problem doon is only us on how we accept the challenge. It's only us. Huwag nating itatrust yung sarili natin sa iba. Do not trust. Do not trust yourself to other. Do not trust your future to other people. Just act now. Diba? Aralin mo ito. Trabahuin mo ito. Remember the word tenacity. Diba? Just remember the word tenacity. Because pag binigay mo yung sarili mo doon sa mga tao na mali pala ng mga tao yon, anong mangyayari sa iyo? You will not grow in this business or you end up broke at marami kang utang. No? Tenacity is very important. Ladies and gentlemen, ito talaga na sinasabi ko dito. This is a practical way on how we grow ourselves, especially in our business. Especially in your business. Get promoted now. Get promoted now. Diba? Umpisahan na natin ito. Umpisahan na natin ito. Ang daming naghihirap. Ang daming mga distributor na nakita ko. Walang pera. Distributor na hindi maka-attend sa function because wala silang pera. Gusto ko silang tulungan. Pero the only thing na matulong ko sa kanila is the teaching that I have. The brain na binigay ni Lord sa akin. It's the only help na mabigay ko. Because pag binigyan ko naman sila ng pera, mas lalo silang nawawala. Mas lalo silang nawawala. I want you to strive more. I want you to understand the mission in our lives. Because sometimes the mission was gone.
Sometimes the mission, hindi na yan clear sa atin yung mission na yan. Because we trust our future to other people. Sorry, I'm emotional. But because this is my experience, I've seen people, they are capable. They are professional. They are very good in business. They have a high education compared to other people. But they don't have a tenacity spirit, a tenacity heart. Because they don't understand what is all about, what is lifestyles is all about. What is our mission to help other people? We want money, 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 money. But the inside, there is something inside. There is a wound inside in ourselves. The internal is very difficult. Nakikita lang tayo ng mga tao, ganito tayo. But reality, ang dami mong dinadamdam sa sarili mo. Hindi ka makapag-quit kasi nahihiya ka. Bakit mo hindi mo ginalingan? Galingan mo. Galingan mo. Bakit? Kasi kaya talaga natin ito. Lalo na ngayon. Meron na tayong social media platform. Meron na tayong mga tao na nagturo sa atin. Kayang-kaya na natin ito. The only thing, hindi ka lumalaban. Hindi ka lumalaban. Sumuko ka dyan sa pangarap mo. Sumuko ka dyan sa pangarap mo. Di ka ba nahihiya? Sinasabi mo, nahiyayaman ka dito. Ngayon, ayaw mo na. Hindi ka ba natatakot yung future mo sa mga anak mo, sa family mo? Nawawala yon because nag-give up ka na? Hindi mo pinaglaban yan? Hindi ka ba natatakot na yung tuition ng mga bata mo, hindi mo pinaglaban? Nag-aaral lang sila sa ordinaryo na school? Kaya mo ito. Kaya mo ito. It's just a matter of decision. And that decision will influence your action. Because once na yung decision mo, may influence yung action, magtatrabaho yun, yung ma-think mo, magtatrabaho ka, then you will grow in this business. Lifestyle is the best opportunity. Intra is the best product. Walang katulad nito. Ang ganda-ganda ng business natin. Ang ganda-ganda ng business. And I love people seeing that they are happy. Seeing that their children makapag-aral. Seeing that yung mga nila, mabigay nila yung best doon sa family nila. But sometimes my heart was broken when I saw distributor. Nakita ko sila na they are struggling in money. But they are very good. They are very good, but they are struggling. Please, again, ulit-ulitin nyo yung tenacity ng word. Alam ko nagtitake note kayo, basahin nyo yung basahin. Ano, laban tayo? Laban! Laban. Laban. No? Ayoko pa lugu-lugu yung mga distributor. Hindi kayo lumalaban. Kayo magpatalo dyan. Yayaman at yayaman tayo dito. Yayaman at yayaman. Problem is only a problem. Problem, it's just an experience. It's just an experience. Sabi dyan, the most successful business leaders are those who possess the tenacity to stay the course even when the journey is tough. When the journey is tough.
We have different challenges. We have challenge in life. But remember, no, ikaw lang talaga ang makapag-decide noon kung paano mo harapin yon, no? So marami ba tayong natutunan? Marami tayong natutunan? Alam ko marami tayong natutunan, no? Sa mga ano diyan, mag-ano pa ba ako? May time pa ba tayo, no? Na mag-ano tayo? Na Ma'am Jen, baka si Ma'am GMD Jen, makita nyo ba na pwede siyang makashare ng learning? Baka may learning dyan na pwedeng makashare, Ma'am Jen? Mga learning natin. Ma-unmute ba natin? Nandyan pa ba si Ma'am Jen? Hindi ko makita eh. Yes. Ma'am Jen, baka makaano ka. Oo. Nag-echo. Yes, Sige, good morning off lang everyone. ubanin yung nakuan. Gadget. Thank you so much, GMD June, for that very, ano ba tawag mo dyan? Grabe, punong-puno ng puso na workshop. No, we really appreciate it. At namimiss namin yan, mga ganyan na workshop. Watch. Now, yeah, Tenacity, ito yung kailangan ng isang distributor na anong tawag mo dyan, yung i-possess, no? I-possess na, ano ba tawag mo dyan? Na kailangan meron tayong ganito, yung Tenacity. Kasi, honestly, no? Through experience, no, we know naman na it's not that easy talaga to be a leader and to lead people. So maraming mga distributors ang nahihirapan along the way. We know business is tough, no? But if you have this, anong tawag mo dito? Character, attitude, or yung ikaw, no? Ito. As long as you have this, no, kahit ano pang mapagdadaanan mo, kasi nga hindi simple eh, hindi lang simpleng nag-join ka at gagawa ka ng business, but you also have to possess this tenacity na attitude. So marami sa ngayon, no, as experience, no, maraming mga distributors nahihirapan. But test lang yan eh sa atin lahat, no? Kung how strong we are or how committed we are sa business natin or kung gaano tayo ka seryoso talaga na tapusin itong journey natin dito sa lifestyle. So, hindi man natin maisa-isa kung anong challenges, iba't iba ang pinagdadaanan ng bawat isa. But then again, just stay on track, no? Connect kayo sa mga tamang tao na magtuturo sa inyo and mag-encourage sa inyo, nakakayanin nyo ito. No? I'm here in North Cotabato and I know challenging ang pagpunta pa lang dito but mas challenging yung pag-ayos sa mga distributors. Yes. But alam ko no kung sino, sabi nga matira ang matibay. Yeah, but yung mga tao din na nakakasalubong natin everyday, 'di ba? Hindi rin natin sila pababayaan kasi yung iba may late yung growth nila sa business. So kailangan kung ano tayo, kung ano tawag mo dyan, yung mas nagpupursige tayo na dalhin sila sa business, mas magpursige tayo na magstay sila dito. Kasi yung iba, late lang yung growth nila sa business. So tayo, wag mawala ng pag-asa kung may nawawala na distributors, 'di ba? Because nga they come and go ang distributors. Yeah. Ang importante is ikaw nandito pa rin kahit ano pa ang mangyari. So just stay in the business and pray, no? Ang ano talaga na maging strong tayo dito. And yeah, importante yung teamwork. At saka ang pinaka na ano ko yung maraming mga masisipag na distributors dito. Pero kahit pa masisipag sila, alam mo yon yung minsan walang assessment sa work nila. Kaya napapagod din sila kasi nga walang assessment, no? Trabaho lang ng trabaho, hindi naintindihan ko na yung tinatrabaho nila at kung ano yung tatrabahoin nila. Kulang ng communication yon. So, basta mag-connect lang sa right people, yun lang. I know, maraming mag-GMD. Hindi man lahat, pero I know, pag nagstay, no? Kahit pa anong challenges ang mararanasan natin dito, just stay talaga. And lahat yan, lilipas lang naman. I know, testing lang yan kung gaano tayo katatag dito at kung gaano tayo kasigurado sa opportunity na ito. So, I think that's it. Thank you. Thank you so much, Ma'am Jen. Thank you, GMD Jen. No? Thank you. Palakpakan natin si Ma'am Jen. Yehey!
No, thank you so much. And meron ako nakita, no, hindi ko kasi ito nakita kanina. Meron ako nakita na gusto kong pasalitain ito kasi alam ko magaling ito na leader din, and I want her to become global marketing director. Ngayon ko lang nakita, Ma'am Joy Bundok. Ma'am Joy, nandyan ka pa ba? Can you share your learnings, no, sa topic natin ngayon? Hello po, good morning. Thank Yes, you. good morning. Nakakahawa. Good Go morning. ahead. Yes. Nakakahawa naman yung pagiging emotional ni GMD June. No, so tama si GMD Jen, no. Mapuso ang workshop natin ngayon, no. So, tenacity for me is sa pagkakakuha ko ng workshop ni GMD June is yung firmness ng purpose eh. Yung firmness ng purpose kasi sabi niya given na hindi nga madali yung business, no, may mga challenges, may mga season tayong dadaanan, hindi naman puro season ng pag-ani, no? So meron talaga tayong season na susubukan talaga tayo, but the trait and characteristic na dapat meron talaga yung distributor is yung tenacity. So for me, bakit nagkakaroon ng ganon na characteristic is firm yung purpose mo, no? Bakit lifestyles pa din ang pinili mo, bakit nasa lifestyles ka pa din, bakit gusto mong ma-promote, no? Kasi about promotion yung sinabi ni GMD June, kahit hindi na madali yung napagdadaanan natin, no? Kahit na nasa season ka ng mga pagsubok, so natutunan ko sa kanya yung takeaway ko is yun yung firmness ng purpose. If you are firm sa purpose mo, bakit ka nasa lifestyles? Because ba yan sa family mo, sa dream mo, no? It's not about promotion na maging fame ka eh. No? Lahat naman tayo kailangan ng pera at the end of the day. Kaya tayo nag-business. No? Pero yung firm yung purpose mo na gusto mong i-discover kung ano pa yung kaya mo, 'di ba? Ano pa yung kaya mong ibigay sa pamilya mo, despite and in spite ng mga nararanasan mo. And for me, a tenacious person is a person na never gives up kahit ano pa yung nararanasan niya. And a person with a tenacity heart is a person who never stop trying talaga kahit ano pa yung sitwasyon mo, no? So, masasabi mo siguro sa sarili mo that I am a tenacious person if nandun ka sa season ng challenges, pero you never stop trying and you never give up po kahit ano yon. So, for me, that's a tenacious spirit talaga, no? The tenacity. So, sa akin, kahit for me, season lang to, no? Darating din tayo sa season na aani talaga tayo. But then, nagpunla tayo, darating, di naman natin kasi, for me, GMD, di naman natin hawak yung mga birds, yung mga worms, nakakain, no? Doon sa tinanim natin eh. No? So, pero ikaw talaga dapat yung may control nun. So, being a tenacious person for me is a person who never gives up and never stop trying. So kahit nasang season ka man ngayon, keep on keeping on talaga para masabi mo that na-develop yung pagiging tenacious person mo or yung tenacity traits and characteristic mo. So for me, yun siguro yung pangahawakan ko, no? The firmness of my purpose, bakit ako nandito, and whatever it takes, diba? Keep on keeping on, never give up, and never stop trying po talaga. So, yun lang po. Thank you po sa workshop for today. Yay! Thank you. Palakpakan natin si Ma'am Joy. Thank you so much. No? Alam nyo, talagang narinig nyo ito na merong purpose talaga. Hindi ko naman alam na ako yung mag-speaker ngayon, pero alam ko merong purpose ito. At naisip ko ito last night, no, na topic na nakikita ko na makatulong ito sa atin ng malaki. Makatulong ito. Nasa atin na yung talaga, nasa atin na yung baraha na maganda. No, the important thing is how you handle it, how you take action on it, no? So, please, labanan natin ito. Of course, we have challenges in life, no? We have struggles, the circumstances that we experience
tuloy lang tayo, di ba? Kailangan may spirit tayo na tuloy-tuloy yan, yung persistency. Laban talaga tayo. Malapit na ang cut-off, no? Malapit na ang cut-off. Alam ko maraming nagraran. Laban lang talaga. Give your best. Give your best. Talagang excellent, no? Perform yung excellence nyo dyan. Kasi once na nangyari yan at naintindihan nyo yung ginagawa nyo, sure ako na magtuloy-tuloy kung ano yung ginagawa mo. Ano yung ginagawa mo. Because everything na gagawin natin dito na malaking tulong naman sa organization natin, mamana at mamana yan doon sa mga tao na nagsunod sa atin. So magiging successful tayo lahat. Makikita natin yung future natin. Alam ko na marami tayong naiintindihan ngayon at alam ko na mababaon natin ito sa buhay natin, sa paggawa natin ng business. Just always remember, no, the word tenacity, because ito yung makatulong sa atin, kasi ito yung nawawala, no, na kailangan natin, na excitement na kailangan natin dalhin sa araw-araw talaga, the word tenacity. Pero alam na natin ngayon, labanan natin, walang kahit anong challenge, kahit anong mga problema na ma-experience natin, kayang-kaya natin yan. Because sabi nga, if God is with us, who will be against us? Thank you, and to God be all the glory. Wow, thank you so much, no, GMD June. Of course, we honor your no we honor your your wisdom, and of course the things that you have shared with us this morning. And I believe, no, tayong lahat marami tayong natutunan sa mga shinare ni GMD June, and it was very heartfelt, no, ramdam na ramdam natin yung pagmamahal niya sa atin, that he really wants to help each one of us to grow in this business. And for those, no, na parang you feel like quitting, let us all hang on. And let's believe in our purpose and the reason why we are called in this mission. So, and as we end, may I call on Executive Director LV Docdosil to close us in prayer this morning. Ma'am LV?